Bumuntong hininga ng malalim si Adrian Santos habang tinititigan ang kinakalawang na tarangkahan ng pag-aaring hindi niya binisita sa loob ng mahigit 20 taon. Sa edad na 42 ang matagumpay na real estate developer ay isa na sa mga kinikilalang pangalan sa industriya. Ang kanyang mamahaling European sedan ay tila isang alien na nilalang sa makipot at baku-bakong daan ng maliit na bayan sa Batangas, isang testamento kung gaano na siya kalayo sa mundong kanyang tinalikuran. Ngunit ang bahay na ito, ang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero na nakatayo sa isang munting burol na tanawang dagat, ay kumakatawan sa lahat ng gusto niyang kalimutan. Ito ang libingan ng kanyang kahapon, ang paalala ng kahirapang nagtulak sa kanya na magsumikap at ang tahimik na saksi sa unti-unting pagkamatay ng mga pangarap ng kanyang ina. Ngayon narito siya para sa huling pagkakataon. Hindi para magbalik tanaw, kundi para tapusin na ang lahat. Kailangan niyang pirmahan ang mga huling papeles bago ito gibain para sa isang multibilyong proyektong resort na magpapatibay sa kanyang imperyo. Isang nakabibinging tunog ng kinakalawang na metal ang pumunit sa katahimikan nang itulak niya ang tarangkahan. Ang dating hardin na buong pagmamahal na inalagaan ng kanyang inang si Victoria ay isa ng gubat ng matataas na damo at mga gumagapang na baging. Ang pintura ng bahay ay halos natuklap na lahat at ang ilang bintanang yari sa kapis ay basag. Eksakto sa inaasahan niya isang patay na lugar na naghihintay na lamang sa mga bulldozer. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, may napansin siyang kakaiba. Isang manipis na linya ng sampayan na gawa sa alambre ang nakasabit sa pagitan ng isang puno ng mangga at isang poste ng bahay. May ilang mga damit na nakasampay, isang bestidang pambabae, nakupas na ang kulay, isang maliit na t-shirt at isang pares ng maong pambata. Kumunot ang noo ni Adrian. Imposible, walang nakatira rito. Marahil ay mga taga-baryo lang na sinamantala ang bakanting lugar para magsampay. Ngunit pagpihit niya sa doorknob, natuklasan niyang hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, ngunit may kasama itong ibang amoy-amoy ng sinaing at ginigisang bawang. At doon sa gitna ng sala, na dapat sana'y puno ng agiw tumambad sa kanya, ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Isang babae ang biglang napatayo mula sa pagkakaupo sa sahig, ang mga matay ng lalaki sa matinding takot. Agad niyang itinago sa kanyang likuran ang isang dalagitang mga 15 taong gulang na may matalim na tingin habang sa kanyang mga braso ay mahigpit niyang yakap ang isang maliit na batang lalaki na siguro'y nasa 7 o 8 taong gulang pa lamang. Napansin ni Adrian ang kupas na tela ng damit ng babae at ang paraan ng pagprotekta nito sa 2 bata. Hindi nito maitago ang gulat at pangamba sa kanyang mga mata nang mapagtantong nahuli na sila. "Pasensya na po, Ginoo. Maipapaliwanag ko po ang lahat," sabi ng babae, nanginginig ang boses. "Sino kayo? At paano kayo nakapasok dito?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon ng tono na sanay niyang gamitin sa mga business meeting kapag may hindi sumusunod sa kanyang plano. Sinuri niya ang kabuuan ng bahay. Ang mga lumang muebles na iniwan ng kanyang ina ay naroon pa rin, pero malinis na ang mga ito. May isang manipis na kutsyon sa sahig, ilang gamit sa pagluluto, sa isang lumang mesa, at isang maliit na ilawan na debaterya sa isang sulok. Yumuko ang babae, lalong hinigpitan ng yakap sa batang lalaki. "Ako po si Elisa, at ito po ang mga kapatid ko, si Mia at si Leo. Wala po kaming ibang mapupuntahan. Mukha na po kasing abandonado ang bahay ng maraming taon." "Gaano na kayo katagal dito?" tanong ni Adrian, sinusubukan pa ring intindihin ang sitwasyon. "Halos 1 buwan na po." Halos pabulong na sagot ni Eliza. Ang batang lalaki sa kanyang yakap
ay may malalaking mata na puno ng pagtataka habang nakatitig kay Adrian. Ang dalagitang si Mia naman ay nanatiling nakatago sa likod ng kapatid, ngunit ang mga mata nito'y puno ng pagdududa at tila pagkamuhi. Makinig ka, naiintindihan ko na kailangan ninyo ng matutuluyan, pero ang property na ito ay ibebenta na. Sabi ni Adrian, sinisikap na maging matatag pero hindi malupit. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Ipinikit ni Elisa ang kanyang mga mata, saglit tila nag-iipon ng lakas ng loob. Kayo po ang may-ari, hindi po ba? Alam ko pong darating din ang araw na may babalik dito. Hindi ko lang po inasahan na ganito kabilis. Isang kirot ang biglang naramdaman ni Adrian sa kanyang dibdib. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Oo, bumalik na siya. Hindi para alagaan ang naiwan ng kanyang ina, kundi para burahin ito ng tuluyan. Ang mga alaala ng gutom ng pag-iyak ng kanyang ina sa gabi dahil sa kawalan ng pera, ang mga pangarap nilang gumuho sa loob mismo ng mga dingding na ito, lahat ay bumalik sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit niya kinamuhian ang lugar na ito. Oo, ako ang may-ari at kailangan ninyong umalis. Pag-ulit niya, mas malamig pa kaysa sa una niyang sinabi. Humakbang si Eliza, paharap hindi binibitiwan ang maliit na si Leo. Ginoo, alam ko pong wala kaming karapatan, pero maaari po ba? Maaari po ba ninyo kaming bigyan ng 1 linggo? 1 linggo lang po, para makahanap ako ng ibang malilipatan. 1 linggo. Nag-atubili si Adrian. Nagmamadali siyang tapusin ang transaksyon, pero may kung ano sa desperadong determinasyon sa boses ng babae na pumigil sa kanya. Pakiusap po, pangako aalis kami ng walang anumang gulo. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon para sa kanila. Naputol ang kanyang boses habang tinitingnan ang mga kapatid. Sinulyapan ni Adrian ang 2 bata. Si Mia ay nakatingin pa rin sa kanya ng masama. Pero ang maliit na si Leo ay tila nakampante na at ngayon ay buong pag-uusisa siyang pinagmamasdan. Sige, sabi niya sa wakas labag sa kanyang kalooban. 1 linggo. Pero pagkatapos noon, gusto kong wala na kayo rito. Ang agarang ginhawa sa mukha ni Elisa ay hindi maikakaila at may kung anong kumurot sa puso ni Adrian. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Adrian ang pangalan ko. Adrian Santos. Salamat po, Ginoo, Adrian. Sagot ni Elisa, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Huli niyang sinulyapan ang 3 anino sa loob ng madilim na bahay bago siya tumalikod at naglakad palabas. Habang pabalik siya sa kanyang kotse, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Eliza na mahigpit na yumayakap sa mga kapatid na para bang sila ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Isang imaheng matagal na niyang kinalimutan. Pagpasok niya sa kanyang air-conditioned na sasakyan, ang tahimik na karangyaan sa loob ay isang malaking kontradiksyon sa bahay na kakaalis lang niya. Akala niya ay tapos na ang usapan. Ngunit bago niya paandarin ang makina, may narinig siyang mahinang katok sa bintana. Paglingon niya, nakita niya ang maliit na mukha ni Leo sa labas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Bakit, tanong niya? Medyo naiirita. Hindi nagsalita ang bata. Sa halip inilahad nito ang kanyang maliit na kamay. Sa palad nito ay may isang maliit at makinis na kabibe, kulay puti, na may bahid ng kulay rosas. Para po sa inyo, sabi ni Leo sa isang maliit ngunit malinaw na boses. Natigilan si Adrian. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila naniga. Tinitigan niya ang bata, pagkatapos ay ang kabibe. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kabibe mula sa palad ng bata. Tumakbo pabalik si Leo sa bahay nang hindi na lumilingon. Isinara ni Adrian ang bintana at pinaandar ang kotse. Habang papalayo siya sa maalikabok na daan, sumulyap siya sa kanyang rearview mirror. Nakita niya ang 3 anino sa may pintuan, isang babaeng matatag na nakatayo,
Sa gitna ng kawalan at dalawang batang kumakapit sa kanya na para bang siya ang kanilang buong mundo. Tumingin siya sa kanyang kamay kung saan naroon ang kabibe. Isang kakaibang bigat ang biglang pumuno sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang linggo. Iyon ang sinabi niya. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung yun ba ay isang banta o isang pangako. Ang marahang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato at ang mahinang tunog ng isang violin ang bumabalot sa eksklusibong restaurant kung saan sila naghahapunan. Sa harap ni Adrian ay si Isabel, ang kanyang magandang fiancé, ang perpektong partner sa mata ng lipunan. Ang kanyang mga kuko na may perpektong manicure ay dumadantay sa blueprint ng resort na nakalatag sa mesa. Tingnan mo ito, Adrian, sabi ni Isabel, puno ng sigla ang boses. Kung ilalagay natin ang infinity pool dito, eksakto sa gilid ng burol, ang magiging view ay parang lumulutang ang mga bisita sa ibabaw ng karagatan. It will be magnificent. Tumangulang si Adrian, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Magandang ideya, sabi niya, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa loob ito ng isang luma at sira-sirang bahay. Nasa isang babaeng may mga matang puno ng takot ngunit may dignidad. Nasa isang batang lalaking nag-abot sa kanya ng isang kabibe. Hindi niya namalayan na ang kanyang kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Marahang hinihimas ang makinis na bagay na iyon. Adrian, nakikinig ka ba? Untag ni Isabel, bahagyang nawawala ang pasensya. Pinag-uusapan natin ang centerpiece ng buong proyekto. Pasensya na mahal, may iniisip lang ako. Sagot ni Adrian, pilit na ibinabalik ang atensyon sa mga plano. Ang sinasabi ko lang, kailangan nating siguraduhin na stable ang pundasyon sa gilid ng burol na yon. Of course, my father's engineers will handle that. Ang gusto ko lang ay ang approval mo sa aesthetics, giit ni Isabel, at muling ibinaling ang tingin sa mga papel. Kailangan nating gibain ang lahat sa lalong madaling panahon. Every day of delay costs us money. Ang salitang gibain ay tumama kay Adrian na parang bato. Hindi na lamang isang lumang istruktura ang nasa isip niya, kundi 3 taong naninirahan doon. 3 buhay. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa kanyang opisina sa Makati, natagpuan ni Adrian ang sarili na muling minamaneho ang kanyang sasakyan pabalik sa Batangas. Kinukumbinsi niya ang sarili na kailangan niya lang tiyakin na naghahanda ng umalis ang pamilya, na isa itong security risk na may mga squatters sa property niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Nang marating niya ang bahay, ang araw ay tirik na. Wala ang mga damit sa sampayan. Sandali siyang kinabahan. Umalis na kaya sila? Ngunit nang lumibot siya sa likod bahay, natagpuan niya si Elisa. Nakaluhod ito sa tuyong lupa. Binubunot ang matataas na damo sa lugar kung saan dating nakatanim ang mga rosas at sampagwitan ng kanyang ina. Pawis na pawis ito at may mga bahid ng lupa sa kanyang muka at braso. Anong ginagawa mo? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa binalak niya. Nagulat si Elisa at mabilis na napatayo. Ginoo, Adrian, pasensya na po. Naisip ko lang pong linisin ito. Sayang po kasi ang mga halaman. Baka may mabuhay pa. Tinitigan ni Adrian ang hardin. Ang hardin na ito, ang mundo ng kanyang ina. Dito nito, ibinubuhos ang lahat ng kanyang kalungkutan at pangarap. Nang mamatay ito, ang hardin ay namatay din. At ngayon, may isang estranghero na sinusubukang bigyan ito ng buhay muli. Ang nanay ko ang nagtanim niyan, sabi niya nang hindi namamalayan. Mahilig siya sa mga bulaklak. Isang malungkot na ngiti ang gumuhiti sa labi ni Elisa. Halata nga po. Kahit po tuyo na maganda pa rin ang pagkakapwesto ng mga halaman. Nagpatuloy siya
Gusto ko lang pong maging kapaki-pakinabang habang narito kami bilang kabayaran sa isang linggong palugit. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, tanging ang tunog ng hangin mula sa dagat ang maririnig. Bakit kayo tumakas? Diretsong tanong ni Adrian. Napabuntong hininga si Elisa at umupo sa isang malaking bato. Tumingin siya sa malayo sa asul na dagat. May utang po ang pamilya namin sa isang lalaki sa aming probinsya, si Mateo. Bilang kabayaran, ipinagkasundo po ako ng mga kuya ko na pakasalan siya. Naramdaman ni Adrian ang pag-igting ng kanyang panga. Ipinagkasundo, parang produkto lang na ipinambabayad. Sa mundo namin ganoon po talaga minsan. Mapait na, sabi ni Elisa. Pero hindi ko po kaya. Mas matanda pa siya sa tatay ko at masama ang reputasyon niya. Nang sinabi kong tatakas ako at isasama ko ang mga kapatid ko, sinabi ng mga kuya ko na bahala na raw ako sa buhay ko. Kaya kayo napadpad dito? Isang matandang kapitbahay po namin ang nagkwento tungkol sa bahay na ito. Dati raw po itong pag-aari ng isang mabait na babae na laging tumutulong sa mga nangangailangan. Naisip ko po, baka dito magiging ligtas kami. Ang tinutukoy niyang mabait na babae ay ang kanyang ina, si Victoria. Muling kumirot ang dibdib ni Adrian. Tinalikuran niya ang lahat ng alaala ng kanyang ina, ngunit heto ang isang estranghero kumakapit sa kabutihan nito para mabuhay. Biglang may lumabas mula sa bahay. Si Mia ang dalagitang kapatid ni Eliza. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. May dala itong isang basong tubig at iniabot sa kanyang ate. Ate, tanghali na. Pumasok ka na muna sa loob. Sabi ni Mia, hindi inaalis ang tingin kay Adrian. Salamat, Mia. Sagot ni Elisa. Nagpasya si Adrian na oras na para umalis. Ngunit bago siya makatalikod nagsalita si Mia. Ang boses nito ay matigas at puno ng hamon. Hindi namin kailangan ng limos niyo, Ginoo. Sabi nito ng direkta. Nagulat si Adrian. Anong sinasabi mo? Yung pagpunta-punta ninyo rito, yung pagtatanong ninyo. Alam naming mayayaman kayo at kami ay basura lang na nakatira sa pag-aari ninyo. Matapang na sabi ng dalagita. Hindi namin kailangan ng awa. Mia, saway ni Elisa, puno ng hiya ang mukha. Humingi ka ng tawad kay Ginoo Adrian. Bakit ate? Hindi ba totoo? Darating din ang araw na palalayasin niya tayo. Bakit pa natin siya kakaibiganin? Hindi nakasagot si Adrian. Ang mga salita ng bata ay tumagos sa kanya. Awa nga lang ba ito? O may iba pa siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan? Pasensya na po kayo sa kapatid ko, sabi ni Elisa habang hinihila si Mia papasok. Bata pa lang po. Marami na pong pinagdaanan. Tumango na lang si Adrian at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, gulong-gulo ang isip. Ang pagkamuhi ni Mia ay mas madaling intindihin kaysa sa tahimik na dignidad ni Elisa o sa inosenteng regalo ni Leo. Pagpasok niya sa kotse, isang matinis na tunog mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan. Ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Salcedo ang nasa screen. Adrian, bungad ng abogado. Tumawag si Mr. De Villa. Si Mr. De Villa ang ama ni Isabel, ang kanyang main investor. He wants to fast-track the demolition. Nagpadala na siya ng mga heavy equipment malapit sa area. Gusto niyang masimulan ang pag-clear ng lupa sa katapusan ng linggong ito. Napahawak ng mahigpit si Adrian sa manibela. Katapusan ng linggo. Iyon ay mas maikli pa sa isang linggong ibinigay niya kay Elisa. Ang presyon mula sa kanyang kinabukasan ay bumangga ng harapan sa mga multo ng kanyang nakaraan. Napatingin siya sa bahay sa kanyang rearview mirror. Hindi na ito isang simpleng property na kailangang ibenta. Isa na itong lugar na may mga buhay na nagkakabuhol-buhol. At siya sa ayaw at sa gusto niya ay nasa pinakagitna ng lahat ng ito. Ang simpleng transaksyon ay naging isang komplikadong gulo ng mga buhay ng tao at wala siyang ideya kung paano ito kakalasin. Ang araw ay hindi pa gaanong natatagal sa paglalakbay nito
sa kalangitan ng isang motorsiklo na mas maingay pa sa hitsura nito ang pumarada sa harap ng nag-iisang sari-sari store sa baryo. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 40, may manipis at mamantikang buhok na pinilit isuklay patagilid at isang ngasang ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang maliliit at mapanuring mga mata. Suot niya ay isang kupas na polo shirt na hindi nakabotones sa itaas, nagpapakita ng ilang hibla ng buhok sa dibdib at isang makapal na kwintas na imitasyong ginto. Siya si Mateo. Magandang umaga, Aling Puring. Bati niya sa matandang nagbabantay ng tindahan ng kanyang boses ay may halong pekeng pagkamagiliw. Isang malamig na coke nga. Sino ka, iho? Ngayon lang yata kita nakita rito? Tanong ng matanda habang kinukuha ang bote ng soft drink. Napadaan lang ho, Mateo po. Sagot niya inilabas ang pera. May hinahanap lang ho akong kamag-anak. Baka sakaling nakita ninyo. Isang magandang babae, Elisa ang pangalan. May kasamang 2 bata, isang dalagita at isang batang lalaki. Nag-alinlangan si Aling Puring. Maraming magaganda rito, iho, at maraming pamilya. Ito pong hinahanap ko espesyal, sabi ni Mateo bahagyang lumapit na tila may ibubulong. Kakaalis lang sa probinsya namin. Medyo may problema sa isip kaya kailangan kong mahanap para maibalik sa pamilya niya. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap. Sinipat niya ang reaksyon ng matanda. Sa isang maliit na bayan ang tsismis ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. Samantala, sa bahay sa burol, hindi alam ni Adrian kung bakit niya ito ginagawa. Dala-dala niya ang 2 malalaking paper bag na puno ng mga grocery, bigas, delata, kape, gatas, at ilang pakete ng biskwit at juice para sa mga bata. Ikinukumbinsi niya ang sarili na ito ay praktikal na desisyon. Ayaw niyang may magutom at magkasakit sa kanyang pag-aari. Ngunit habang papalapit siya sa bahay, alam niyang may mas malalim na dahilan. Naabutan niyang nag-iigib ng tubig si Eliza mula sa lumang poso sa likod bahay. Napansin agad nito ang kanyang pagdating. Gino Adrian Bay, sabi nito puno ng pagtataka. Bumalik po kayo. May dala ako? Sabi ni Adrian, itinaas ang mga paper bag medyo naiilang. Para hindi na kayo bumaba ng bayan. Ang pasasalamat sa mga mata ni Elisa ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam, ngunit may kasama itong hiya. Naku, sobra-sobra na po ito. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Tanggapin mo na, sabi ni Adrian. Mula sa loob ng bahay sumilip si Leo at nang makita ang dala ni Adrian, isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Tumakbo ito papalapit. Si Mia naman ay nanatili sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na mahirap basahin. Maya-maya, isang malakas na kulog ang narinig hudyat ng paparating na ulan. Mukhang bubuhos, sabi ni Adrian tumingala sa madilim na kalangitan. Oo nga po, buti na lang nakapag-igib na ako, sabi ni Elisa. Pero may problema po. May tulo po sa may bodega. Baka mabasa ang mga gamit natin. Bago pa man makapag-isip si Adrian, lumabas na lang sa bibig niya ang mga salita. Tingnan natin. Baka may magagawa ako. Nagkatinginan sila saglit. Isang milyonaryong developer na aakyat sa bubong ng isang sira-sirang bahay, ngunit wala nang atrasan. Sumunod siya kay Eliza, papasok sa maliit at maalikabok na bodega na nagsisilbing kwarto ng mga bata. Sa isang sulok ng kisame, may malaking mantsa ng tubig at may mga patak na ngang nagsisimulang bumagsak. Kailangan nating umakyat sa attic, sabi ni Adrian. Sa loob ng sumunod na oras, sa gitna ng rumaragas ang ulan, natagpuan ni Adrian ang sarili sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang mundo ng paghahanap ng solusyon gamit ang sariling mga kamay. Sa maliit at masikip na attic, magkatabi silang nagtatrabaho ni Elisa sa dilim, gamit lamang ang ilaw mula sa kanyang telepono. Hinanap nila ang butas at gamit ang isang lumang piraso ng yero,
At ilang pako na nakita ni Elisa sinubukan nilang takpan ito. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Elisa ang martilyo, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Elisa ang kanyang kamay, namumula ang mukha. Nagkunwari si Adrian na walang napansin, ngunit ang init ng dampi ng kamay nito ay nanatili sa kanya. Natuto akong magkarpintero nang kaunti sa tatay ko. Mahinang sabi ni Elisa, binabasag ang katahimikan. Sabi niya, mahalaga raw na marunong ang isang babae na ayusin ang sarili niyang bahay. Ngumiti si Adrian. Tama siya. Nang sa wakas, ay natapos nila ang pansamantalang remedyo, pareho silang pagod at pawis, ngunit may isang bagong pagkakaintindihan sa pagitan nila. Bumaba sila mula sa atik at natagpuan ng mga bata na tahimik na naglalaro sa sala. Tila humupa na ang sama ng tingin ni Mia, ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas at walang pakundangang kalabog ang umalingaw-ngaw sa pinto. Hindi ito katok. Ito ay isang paghahamon. Agad na namutla si Eliza. Ang kanyang katawan ay nanigas sa kinatatayuan ng kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot na hindi pa nakikita ni Adrian dati. Agad niyang itinulak ang dalawang bata sa kanyang likuran. Sino yan? Tanong ni Adrian nagtataka sa biglaang pagbabago ng babae. Hindi sumagot si Elisa. Muling yumanig ang pinto sa isa pang malakas na kalabog, sinundan ng isang magaspang na boses ng lalaki. Elisa, alam kong nandyan ka. Lumabas ka, huwag mo akong pagtaguan. Siya na yan. Nanginginig na bulong ni Elisa. Si Mateo. Bago pa man makakilos si Adrian, mabilis na lumapit si Elisa sa pinto, nanginginig na sinubukan itong harangan ng sarili niyang katawan. Umalis ka na, Mateo. Wala tayong dapat pag-usapan. Isang mapanuyang tawa ang narinig mula sa labas. Wala may utang ang pamilya mo sa akin at ikaw ang kabayaran. Huwag kang magkunwaring nakalimutan mo na ang usapan. Nag-init ang ulo ni Adrian. Ang kayabangan sa boses ng lalaki ay nagpaalab sa isang galit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, tinabihan si Elisa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang tapang. Umalis ka na pakiusap. Sigaw ni Elisa, nanginginig na ang boses. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. May kasalanan pa tayo sa simbahan. Mahal. Hindi na nakapagtimpi si Adrian. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Elisa, isang senyas na siya na ang bahala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas nakatayo si Mateo, basang-basa sa ulan, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at inis nang makita si Adrian. Sinuri niya si Adrian mula ulo hanggang paa, ang mamahaling damit, ang postura ng isang taong may kapangyarihan. At sino ka namang gago ka? Tanong ni Mateo, ang nangiti ay nawala na sa kanyang mukha. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kalmadong sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat at awtoridad. At sinasabi ko sa iyo, umalis ka. Tumawa si Mateo, ngunit halatang pilit. May-ari, anong pakialam ko? May usapan kami ni Elisa. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong masaktan. Humakbang si Adrian, palabas ng pinto, hinaharangan nang tuluyan si Elisa mula sa paningin ni Mateo. Mas matangkad siya ng ilang pulgada kaysa kay Mateo, at sa sandaling iyon, ang pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay ay hindi maitatago. Ang babae ay nagsabing ayaw niya. Sabi ni Adrian, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Ang property na ito ay pribado. Kung hindi ka aalis sa susunod na 10 segundo, tatawag ako ng pulis para sa trespassing at harassment. Natigilan si Mateo. Ang pagbabanta ng pulis na sinabi ng isang lalaking halatang may kakayahang gawin ito ay nagpabago sa kanyang ekspresyon. Ang pagiging maton ay biglang napalitan ng alinlangan. Sinulyapan niya si Eliza sa likod ni Adrian, isang tingin na puno ng galit at pagbabanta.
Hindi pa tayo tapos, Elisa. Sabi niya ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Adrian. At ikaw mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Tumalikod si Mateo at padabog na naglakad palayo sa gitna ng ulan. Naghintay si Adrian hanggang sa marinig niya ang umarangkadang tunog ng motorsiklo nito bago siya muling humarap kay Eliza. Nakatayo pa rin si Eliza sa may pintuan nanginginig. Ang buong katawan ng kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang halo ng pasasalamat, takot at kahihiyan ang nakita ni Adrian doon. Pasensya na po ang bulong nito. Pasensya na po sa gulo. Sa halip na sumagot, isinara ni Adrian ang pinto at nilock ito. Sa unang pagkakataon, ang bahay na ito ay hindi na lang isang gusali para sa kanya. Ito ay naging isang kanlungan. At sayaw at sa gusto niya siya na ngayon ang tagapagbantay nito. Nasa loob ng kanyang maluwag at minimalistang opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, si Adrian, ngunit ang tanawin ng syudad mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana ay hindi niya pinapansin. Ang kanyang atensyon ay nasa isang tawag sa telepono na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Adrian, darling, you've been so distant lately. Sabi ng boses ni Isabel, sa kabilang linya may bahid ng pag-aalala na may kasamang pag-aari. Is it the stress of the project? Huwag mo masyadong isipin. Everything is under control. Hindi isa. Marami lang talagang inaasikaso. Pagsisinungaling ni Adrian. Sa bawat araw na lumilipas ang pagsisinungaling ay nagiging mas mahirap. Ang mundo niya ay tila nahahati sa dalawa ang makintab at kalkuladong mundo kasama si Isabel at ang magulo, ngunit totoong mundo sa bahay sa Batangas. Well, I have a brilliant idea. Masiglang sabi ni Isabel. I'll drive down to Batangas this weekend. Surprise you? Pwede tayong mag-picnic sa mismong lugar ng ating future resort. It will be romantic, don't you think? Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Adrian. Huwag na isa. Masyadong maalikabok doon. At marami akong gagawin. Nonsense, I insist. It's settled then. See you on Saturday, darling. Sabi ni Isabel. Bago ibaba ang telepono, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Napahawak si Adrian sa kanyang sentido. Sabado. 2 araw na lang mula ngayon. Ang orasan ay biglang nagsimulang tumakbo ng napakabilis. Kinailangan niyang bumalik sa Batangas. Kailangan niyang sabihin sa kanila. Iyon ang dahilan na ibinigay niya sa kanyang sarili. Kinahapunan muli siyang nasa harap ng lumang bahay. Naabutan niyang tinuturuan ni Eliza si Leo na magsulat ng alpabeto sa isang lumang pisara. Si Mia naman ay tahimik na nagbabasa ng isang libro sa isang sulok. Gino, Adrian. Bati ni Eliza, may ngiti sa labi. Isang nangiting hindi na puno ng takot, kundi ng pamilyar na pagtanggap. Adrian na lang, sabi niya. May kailangan akong sabihin. Pinapabilis na ng mga investor ang demolisyon. Baka sa katapusan ng linggo. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang mga salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Nawala ang nangiti ni Eliza. Tumango ito puno ng pag-unawa. Naiintindihan po namin. Salamat po sa babala. Walang may nagsalita. Ngunit sa halip na umalis, natagpuan ni Adrian ang sarili na umupo sa isang lumang silyang yantok. Tinitigan niya si Mia. Anong binabasa mo? Tanong niya. Nagulat ang dalagita sa biglaang tanong. Ipinakita nito ang pabalat ng libro. Isang nobela. Mathematics. Sabi ni Adrian, iyan ang paborito kong subject noon. Ayoko niyan. Mabilis na sagot ni Mia. Hindi ko maintindihan. Sa sumunod na kalahating oras, sa pagtataka ng lahat, umupo si Adrian sa tabi ni Mia. Sa isang pirasong papel, ipinaliwanag niya ang isang komplikadong math problem sa paraang simple at madaling intindihin. Sa una si Mia ay mayabang at ayaw makinig.
Ngunit sa pasensya at lohika ni Adrian, unti-unti itong lumambot. Nang sa wakas, ay nakuha nito ang tamang sagot ng mag-isa, isang maliit, at halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa labi nito. Sa salamat, mahinang sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Iyon ang unang pagkakataon na naging mabait ito sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nag-usap sila ni Eliza sa beranda. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at malinis. Ang tunog ng mga alon ay isang nakakakalmang himig. Hindi ko akalaing magaling ka pala sa mga bata, sabi ni Eliza. Ngumiti si Adrian. Ako rin. Tumingin siya sa hardin na unti-unting nililinis ni Eliza. Ang nanay ko, simula niya ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Mahal na mahal niya ang hardin na ito. Sabi niya, bawat bulaklak daw na tumutubo ay isang dasal. Pero ako, ang nakikita ko lang noon ay isang paalala na wala tayong pera para sa totoong doktor. Kinamuhian ko ang lugar na ito, Eliza, dahil dito ko naramdaman na wala akong kapangyarihan, na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang iligtas ang nanay ko. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang iyon ng malakas. Nakikinig lang si Eliza, ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangunawa. Hindi siya nagsalita ng mga salitang pampalubag loob. Hinayaan niya lang si Adrian na ilabas ang sakit na matagal na nitong kinikimkim. Biglang kumidlat ng malakas, sinundan ng isang dagundong ng kulog. Ang simoy ng hangin ay biglang lumakas at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Naku, ang mga sinampaykan, sigaw ni Eliza, at mabilis silang pumasok sa loob. Isinara nila ang mga bintana, ngunit ang lakas ng hangin at ulan ay tila gustong gibain ang lumang bahay. Sa isang malakas na pagkulog, biglang namatay ang ilaw. Isang kompletong kadiliman ang bumalot sa kanila. Narinig nila ang takot na iyak ni Leo mula sa kwarto. Agad na kumilos si Eliza. Kinapa niya ang mga kandila at posporo. Si Adrian naman ay binuksan ang flashlight ng kanyang telepono. Pinuntahan nila si Leo na nanginginig sa takot sa kanyang higaan. Niyakap ito ni Eliza at nagsimulang kumanta ng isang lumang oyayi. Sa liwanag ng kandila, ang maliit na sala ay nagkaroon ng isang kakaibang init at kapayapaan. Ang bagyo sa labas ay marahas, ngunit sa loob, sa kanilang maliit na bilog ng liwanag, sila ay ligtas. Nakaupo sila sa sahig nagkukwentuhan habang si Leo ay nakatulog sa kandungan ng kanyang ate. Nang tumila ang ulan at humina ang hangin, tanging ambon na lang ang maririnig. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Naiwan sina Adrian at Eliza sa sala, nililigpit ang mga pinagkainan sa liwanag ng natitirang kandila. Salamat para dito. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang tinutukoy niya ay hindi lang ang gabing iyon, kundi ang lahat. Wala yon. Sagot ni Eliza, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng kandila. Nagkatitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat. Ang mundo ay tila huminto. Dahan-dahan, hindi namamalayan lumapit ang kanilang mga mukha. Ramdam ni Adrian ang hininga ni Eliza. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. 1 pulgada na lang ang pagitan, ngunit isang malakas na kalabog mula sa isang nahulog na sanga ng puno sa bubong ang biglang bumasag sa sandali. Pareho silang napapitlag at mabilis na lumayo sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay namumula. Ang kanilang mga puso ay malakas na kumakabog. Sa gitna ng nakakailang na katahimikan, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa gabi. Ang cellphone ni Adrian na kanina pa walang signal ay biglang nagring. Nagulat siya nang makita ang pangalan ni Isabel sa screen. "Hello," sagot niya. "Darling, buti na lang at may signal ka na," masayang sabi ni Isabel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay sobrang sigla na nagdulot ng kaba kay Adrian. "Good news, I couldn't wait for the weekend.
I'm already on my way to Batangas, malapit na ako sa bayan. I wanted to surprise you. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Napatingin siya kay Elisa na nakatingin sa kanya. Nang may pagtataka walang kamalay-malay, sa paparating na bagyo isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa katatapos lang. Ang tunog ng umuusok na gulong sa putikang daan, ang unang senyales ng paparating na sakuna. Isang makintab at puting SUV na halatang hindi bagay sa baku-bakong kalsada ang huminto nang bigla sa harap ng kinakalawang na tarangkahan. Ang pinto sa driver's side ay bumukas at mula roon ay lumabas si Isabel. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting bestida at mga stiletto na agad lumubog sa putik. Ngunit ang dumi sa kanyang sapatos ang pinakamaliit niyang alalahanin. Ang kanyang perpektong na makeup na muka ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa eksena sa harap ng bahay. Doon nakatayo si Adrian, ang kanyang fiancé, ang lalaking dapat ay nasa Maynila at nag-aasikaso ng negosyo. Suot niya ay isang simpleng t-shirt na may bahid ng dumi at kasama niya ang isang babaeng payat, simple ang pananamit at halatang hindi kabilang sa kanilang mundo. Magkatabi silang nag-aayos ng isang nasirang bakod na gawa sa kawayan. Ang kanilang paggalaw ay magaan at pamilyar na tila sanay na silang magkasama. Adrian. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ni Isabel na parang isang tanong at isang akusasyon. Sa tunog ng kanyang boses parehong napalingon si Adrian at Elisa. Ang dugo ay tila umalis sa mukha ni Adrian para siyang nahuli sa isang akto na kahit siya ay hindi pa lubusang nauunawaan. Agad namang yumuko si Elisa puno ng kaba at hiya na tila gusto niyang maging invisible. Isabel, sabi ni Adrian ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko. Sabi mo marami kang ginagawa. Putol ni Isabel, dahan-dahang naglalakad palapit. Ang kanyang bawat hakbang ay kalkulado. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na sumusuri kay Elisa, mula ulo hanggang paa, na may halong pagkasuklam at pagmamaliit. Ngayon na iintindihan ko na kung ano ang ginagawa mo. Pumasok siya sa loob ng bakuran na parang siya ang reyna at ito ang kanyang teritoryo. Hindi niya pinansin si Adrian. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Elisa. At sino ka naman? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Siya po si Elisa. Mabilis na sagot ni Adrian. Nakatira sila. Pansamantala. Dito. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. Pansamantala. Sa bahay na ito, mukha nga siyang bagay dito. Basura sa basurahan. Isabel, tumigil ka, mariing sabi ni Adrian, humahakbang sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi nagpatinag si Isabel. Tiningnan niya ang loob ng bahay mula sa nakabukas na pinto. Ang mga lumang gamit ang manipis na kutso ng amoy ng piniritong isda. Ang kanyang ilong ay kumunot sa pagkadiri. So this is your new charity case, Adrian, isang pamilya ng mga pulubi. Lumingon siya kay Elisa. Magkano? Magkano ang ibinabayad niya sa'yo para aliwin siya habang wala ako? Sabihin mo ang presyo mo. Bibilhin ko ang dignidad mo kung may natitira pa. Wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan. Sa wakas ay nagsalita si Elisa, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tapang. Ang pag-atake sa kanyang pagkatao ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Karapatan? Sigaw ni Isabel. Ako ang fiancé niya. Ako ang magiging asawa niya at ikaw. Isa ka lang hamak na squatter, isang oportunista, isang kerida. Tama na. Sigaw ni Adrian, hinawakan ang braso ni Isabel. Umalis na tayo. Mag-usap tayo sa kotse. Bitiwan mo ako. Pumiglas si Isabel. Ang kanyang perpektong ayos ay nagsisimula ng masira.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at selos. Hindi ako aalis hanggat hindi lumalayas ang babaeng ito. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagulat sina Adrian at Elisa sa kanyang ginawa. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay may isang pitchel ng tubig at isang baso. Mabilis na kinuha ni Isabel ang pitchel, lumabas ng bahay at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa ulo ni Elisa. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Elisa ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw sa gulat. Ang malamig na tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, sa kanyang mukha pababa, sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng sakit at kahihiyan. Mula sa pintuan, nakita nilang lumabas ang dalawang bata, si Mia at Leo, na kapwa gulat sa nasaksihan. Iyon ang bumasag sa pagkatulala ni Adrian. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya ang biglang sumabog sa loob niya. Ang kanyang karaniwang kalmado at kontroladong pag-uugali ay nawala na parang bula. Ano ang ginawa mo? Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong paligid. Ang kanyang bose ay parang dagundong ng kulog. Hinawakan niya si Isabel nang mahigpit sa braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon dito. Ang sakit sa mukha ni Isabel ay nagpakita na hindi ito nagbibiro. Adrian, nasasaktan ako. Reklamo ni Isabel, nagulat sa biglaang pagbabago niya. Mabuti, sagot ni Adrian, para maramdaman mo kahit katiting lang ng sakit na idinulot mo sa kanila. Kinaladkad niya si Isabel palayo kay Eliza, palabas ng tarangkahan, pabalik sa puting SUV nito. Walang pag-iingat, walang pag-aalala, tanging purong galit. Get in the car, Isabel. Utos niya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. No, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Dahil lang sa babaeng yan. Hindi siya babaeng yan lang. Sigaw ni Adrian, pabalik ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang mula sa mukha ni Isabel. Mas may dignidad siya sa kuko niya kaysa sa buong pagkatao mo. Ngayon pumasok ka sa sasakyan mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ang huling mga salita sa pamamahay ko ay tumama sa kanila pareho. Hindi niya sinabing property ko. Sinabi niya ay pamamahay ko. Itinulak niya si Isabel papasok sa sasakyan. Walang nagawa si Isabel kundi sumunod. Ang kanyang mukha ay isang halo ng galit, gulat at takot. This is not over, Adrian. Banta niya mula sa loob. Oh yes, it is. Sagot ni Adrian at buong lakas na isinara ang pinto. Pinanood niyang paandarin ni Isabel ang kotse. Ang mga gulong ay muling umararo sa putik at mabilis na umalis. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, huminga siya nang malalim, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng emosyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo pa rin si Eliza sa parehong lugar, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili. Sa tabi niya ay si Mia na masama ang tingin, hindi na kay Adrian, kundi sa daan kung saan umalis si Isabel. At si Leo ay umiiyak habang kumakapit sa palda ng kanyang ate. Naglakad si Adrian pabalik sa kanila. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Eliza dati, isang malalim at taos-pusong pagsisisi. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Eliza. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan at ng mga tumutulong tubig mula sa buhok ni Eliza, alam nilang pareho na may isang bagay na tuluyan ng nabasag at may isang bagay na tuluyan ng nabuo. Wala nang atrasan. Ang dalawang mundo ay nagbanggaan na. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tila isang mahabang panaginip para kay Adrian. Ang mga naglalakihang gusali at ang ingay ng trapiko ay hindi na pamilyar sa kanya. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Eliza, nakatayo basang-basa, ngunit may dignidad pa rin sa kanyang mga mata. At ang imahe ng mga bata, takot at naguguluhan. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya palayo
Sa Batangas, ay parang paglalakbay palayo sa isang bahagi ng kanyang sarili na ngayon lang niya natagpuan. Nang marating niya ang kanyang penthouse unit, ang karangyaan nito ay tila isang insulto. Ang malalamig na marmol na sahig, ang mga abstract na painting sa dingding, ang malawak na tanawin ng syudad, lahat ay tila walang buhay at walang kahulugan. Naabutan niya si Isabel na nakaupo sa isang puting sofa, umiinom ng wine. Ang bakas ng galit ay naroon pa rin sa kanyang mukha, ngunit napalitan na ito ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nakabihis na siya perpekto na ulit ang ayos, na para bang ang insidente sa probinsya ay isang masamang panaginip lang. Nandito ka na pala. Sabi niya, hindi man lang tumitingin kay Adrian. I was expecting a call. An apology perhaps? Hindi sumagot si Adrian. Dumiretso siya sa bar at nagsali ng sarili niyang inumin, isang straight whiskey walang yelo. Kailangan niya ng tapang para sa gagawin niya. Wala kang sasabihin, tanong ni Isabel, tumatayo na ngayon. Ang kanyang boses ay may yelo. Pagkatapos mo akong ipahiya sa harap ng mga pulubing iyon, pagkatapos mo akong itrato na parang basura. Humarap si Adrian sa kanya, ang baso ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy. Ikaw ang nanghiya sa sarili mo, Isabel, at sila, hindi sila mga pulubi. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Isabel. Oh, please, Adrian, don't be naive. Anong tingin mo sa kanila? Mga santo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila. Nakita nilang mayaman ka, kaya kinukuha nila ang simpatsya mo. Malamang pinlano ng babaeng yon ang lahat. Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng nagpoprotekta sa kanyang mga kapatid. Mariing sabi ni Adrian. Isang bagay na marahil ay hindi mo maiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka nagkakaganyan. Sigaw ni Isabel, ang kanyang kontrol ay muling nawawala. Dahil sa isang hamak na babaeng galing sa putikan, Adrian, tayo ang pinag-uusapan dito. Ang ating kinabukasan, ang ating mga pamilya, ang proyektong ito ang magpapatibay sa alyansa ng mga kumpanya natin. Palagi na lang tungkol sa proyekto, sa alyansa, sa negosyo, sabi ni Adrian, dahan-dahang inilapag ang kanyang baso. Kailanman ba naging tungkol sa atin isa? O tungkol lang ito sa isang perpektong kasunduan? Natigilan si Isabel sa tanong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Of course, it's about us. Mahal kita, Adrian. Ikaw ang lahat sa akin. Talaga? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay malungkot. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo makita ang nakikita ko? Kung mahal mo ako, bakit ang una mong reaksyon ay manakit at manghusga? Dahil nagseselos ako. Dahil nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Halos pasigaw na aminado ni Isabel. May kung ano sa mga mata mo na hindi ko pa nakikita kailanman, kahit noong nag-propose ka sa akin. Ang pag-amin na yon ay tumama kay Adrian dahil totoo. Kailangan mong mamili, Adrian. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay muling tumigas, isang huling pagtatangka na bawiin ang kontrol, isang ultimatum. Sila o ako? Ang maduming nakaraan na kinamumuhian mo o ang makintab na kinabukasan na binuo natin? Mamili ka. Tinitigan siya ni Adrian ng matagal. Sa kanyang isipan, nakita niya ang 200. Ang isa ay pamilyar, ligtas at garantisadong magpapanatili sa kanyang yaman at posisyon. Ang isa naman ay hindi sigurado, magulo, ngunit may pangako ng isang bagay na totoo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabel. Sa isang sandali, inakala nitong niyayakap siya. Ngunit sa halip, marahan niyang hinawakan ang kaliwang kamay nito, kung saan nakasuot ang isang napakalaking diamanteng singsing, ang simbolo ng kanilang kasunduan. Pasensya na, isa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang kalmadong kalungkutan. Pero hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi sa'yo.
At lalong-lalo na hindi sa sarili ko. Marahan niyang hinila ang singsing mula sa daliri nito. Ang mukha ni Isabel ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, gulat hindi paniniwala, at sa huli, isang nag-aapoy na galit. Hindi bulong niya. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Tapos na tayo, Isabel, sabi ni Adrian, inilapag ang singsing sa mesang salamin. Ang tunog ng pagtama ng diamante sa salamin ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Hayop ka. Isang malutong na tunog ang pumuno sa hangin. Ang palad ni Isabel ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Adrian. Ang sakit ay bigla at matalim, ngunit hindi niya ito ininda. Tinitigan niya lang si Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang sampal na yon ang nagsimula ng kanyang pagwawala. Sinimulan ni Isabel na maghagis ng kung anong mahawakan niya, isang mamahaling vase na nabasag sa sahig, mga libro, mga picture frame. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng sakit at pagbabanta. Magsisisi ka dito, Adrian Santos. Sigaw niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo na ngayon. Sinisira ang kanyang perpektong makeup. Sisirain kita. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang kumpanya mo, ang pangalan mo, lahat. Maririnig mo ang pangalan ko sa bawat bangungot mo. Hindi na sumagot si Adrian. Tahimik siyang tumalikod, naglakad patungo sa pinto, habang sa likod niya ay ang mga tunog ng nababasag na bagay at isang pusong nawasak. Paglabas niya ng pinto, hindi niya dinala ang kanyang briefcase o ang kanyang mamahaling coat. Ang tanging dala niya ay ang mga susi ng kanyang kotse. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isa pang pakiramdam na lumalabas, isang pakiramdam ng kalayaan. Isang nakakatakot, hindi sigurado, ngunit totoong kalayaan. Sinunog na niya ang mga tulay. Wala nang balikan. Ang tanging daan na natitira ay ang daan pasulong pabalik sa isang lumang bahay sa ibabaw ng burol, kung saan naghihintay ang isang kinabukasang hindi niya pa alam kung ano. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, handa siyang alamin ito. Ang katahimikan sa loob ng kotse ni Adrian habang pabalik siya sa Batangas ay kabaligtaran ng ingay na nagmumula sa kanyang cellphone. Sunod-sunod na tawag at text message ang pumapasok mula sa kanyang Chief Financial Officer sa mga miyembro ng board sa kanyang abogado. Bawat mensahe ay may parehong tono ng pag-aalala at pagkatulala. Adrian's stock prices are dropping. Call me ASAP. The De Villas have officially pulled out. We are in deep trouble. What is happening? The media is starting to call. Hindi niya sinagot ang mga ito. Sa halip, itinabi niya ang telepono sa upuan ng pasahero at hinayaang mag-ingay ito. Ang bawat ring ay tila isang kadenang sinusubukan siyang hilahin pabalik sa dati niyang buhay. Ngunit sa bawat ring na hindi niya sinasagot, mas lalo niyang nararamdaman ang paglaya. Ito ang ingay ng kalayaan na isip niya. At nakabibingi ito. Nang marating niya ang bahay sa burol, ang katahimikan ng lugar ay isang malugod na yakap. Naabutan niya si Elisa na nagluluto sa lumang kalan, habang si Mia at Leo ay gumagawa ng kanilang takdang aralin sa mesa. Ang simpleng eksena ng isang pamilya ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Adrian. Bati ni Elisa, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba ang itsura mo? Huminga siya ng malalim. Walang dahilan para magpaligoy-ligoy pa. Tinapos ko na, Eliza. Ang engagement namin. Tinapos ko na. Natigilan si Elisa. Ang sandok na hawak niya ay nanatili sa ere. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Dahil ba? Dahil ba sa akin? Umiling si Adrian at lumapit. Hindi. Dahil sa akin. Para sa akin. Hindi ko na kayang mamuhay sa isang kasinungalingan. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga iyon. Wala na akong fiancé. Malamang mawawala na rin ang proyekto. Marahil ay malaki ang mawawala sa kumpanya ko.
pero wala akong pinagsisisihan. Ang mga mata ni Eliza ay napuno ng isang emosyong hindi mabasa ni Adrian, isang halo ng paghanga, pasasalamat, at matinding pag-aalala. Adrian, hindi mo kailangang gawin yon para sa amin. Ginawa ko yon para sa akin. Pag-uulit niya, mas may diin. Para sa unang pagkakataon, sa buhay ko, pinili ko ang totoo. Sa Maynila, sa isang malamig at napakamodernong opisina na may tanawin ng buong syudad si Isabel, ay hindi nag-aaksaya ng panahon. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natitira na lang ay isang nagyayelong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa isang pribadong listahan. Ricardo Isabelle ito. Sabi niya sa sandaling may sumagot. May trabaho ako para sa'yo. Isang private investigator. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Elisa ang pangalan niya. At sa isang lalaki si Mateo. Mula sila sa probinsya. Alamin mo ang lahat. Bawat dumi. Bawat butas sa nakaraan nila. I want ammunition. And I want it yesterday. Ang bagyo ay nagsisimula palang magtipon ng lakas. Kinabukasan habang tinutulungan ni Adrian, si Elisa, sa hardin isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanilang tarangkahan. Payat ito, mukhang pagod at balisa. Nakilala agad siya ni Elisa. Kuya Paulo. Si Paulo ang kanyang kapatid ay pumasok sa bakuran, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng saya sa muling pagkikita. Puno ito ng takot at paninisi. Elisa, anong ginagawa mo? Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kailangan mong umuwi. Nagwawala na si Mateo. Pinuntahan niya kami sa bahay. Sinabi niyang kung hindi ka raw lilitaw, kami ang pagbabayarin niya sa utang. Elisa, dinadamay mo kami sa katigasan ng ulo mo. Tumayo si Adrian sa pagitan nila. Wala siyang kasalanan at hindi siya babalik. Tiningnan ni Paulo si Adrian na parang isang kaaway. Sino ka ba? Dahil sa'yo, kaya siya nagkakaganito. Nilalandi mo ang kapatid ko para hindi niya tuparin ang obligasyon niya. Obligasyon? Galit na tanong ni Elisa. Ang ibenta ang sarili ko. Obligasyon ba yon? Kuya, nasaan ka noong kailangan ko ng kakampi? Nasaan ka noong ipinagtutulakan ninyo ako sa isang demonyo? Wala tayong pagpipilian, Elisa. Palaging may pagpipilian. Sigaw ni Elisa. Pabalik ang mga luha ay namumuo na sa kanyang mga mata. Umalis ka na. Mahinahong sabi ni Adrian kay Paulo. Hindi ka nakakatulong. Nagbanta si Paulo. Hindi ninyo alam kung anong gulo ang pinasok ninyo. Kapag may nangyaring masama sa pamilya namin, kasalanan mo ito, Elisa. Tumalikod ito at mabilis na umalis. Iniwan si Elisa na umiiyak at nanginginig. Niyakap ni Adrian si Elisa. Hindi mo to kasalanan, bulong niya. Ngunit alam nilang pareho na ang gulo ay lumalaki na humihila na ng ibang tao sa kanilang mundo. Ang pinakamatinding dagok ay dumating kinagabihan. Si Mia, na tahimik na gumagamit ng lumang tablet na ipinahiram ni Adrian, ay biglang napasigaw. Ate. Mabilis na lumapit sina Adrian at Elisa. Nakatutok ang daliri ni Mia sa screen. Isang article mula sa isang hindi kilalang blog ang nakabukas. Ang pamagat na nakasulat sa malalaki at mapanirang mga letra ay sumampal sa kanila ang kerida sa Batangas at ang nabaliw na milyonaryo. Isang kwento ng panloloko at pera. Nanginginig na binasa ni Elisa ang mga salita. Ang article ay isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Ipinipinta siya nito bilang isang tusong babae mula sa probinsya na ginamit ang mga anak-anakan, hindi kapatid, kundi mga anak sa pagkadalaga, para akitin ang isang mayamang negosyante. Sinasabi nitong nilinlang niya si Adrian para iwan nito ang kanyang kagalang-galang na fiancé at sirain ang 1 bilyong pisong proyekto. May mga detalye
na tanging isang taong malapit lang kay Adrian ang makakaalam. Sino? Sino ang gagawa nito? Bulong ni Eliza, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga salita sa screen ay parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanyang espiritu. Hindi na kailangang sumagot ni Adrian. Tinitigan niya ang screen, ang kanyang mga mata ay nagdilim sa galit. Alam na niya kung sino. Isabel. Nagsimula na ang bagyo. At sila, nasa pinakagitna nito basang-basa sa ulan ng kasinungalingan habang ang kulog ng iskandalo ay nagsisimulang dumagundong sa kanilang paligid. Ang kanilang tahimik na kanlungan ay hindi naligtas. Ang artikulo ay parang isang mabangis na apoy na mabilis kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang hindi kilalang blog post ay na-share na sa iba't ibang social media platforms. Ang mga komento ay walang awa. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanila. Slut from the province gold digger. Kawawa naman yung fiancé. Klase pa naman, pinalit lang sa mukhang katulong. Dapat kasuhan. Yan, wrecking a home, Adrian Santos is a fool. Serves him right if his company goes bankrupt. Para kay Adrian, ang mga salita ay nakakagalit, ngunit sanay na siya sa pampublikong panghuhusga. Subalit para kay Eliza, ang bawat komento ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa isang sulok ng sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang si Adrian ay walang magawa kundi panoorin ang sakit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang tanggalin ang tablet kay Mia, pero huli na ang lahat. Nabasa na rin ng dalagita ang karamihan sa mga komento. Hindi totoo yan, ate, sabi ni Mia, ngunit kahit sa boses ng dalagita ay may panginginig ng alinlangan. Mga sinungaling sila. Nagsimulang magbago ang lahat sa baryo. Nang bumaba si Eliza sa tindahan ni Aling Puring para bumili ng itlog, ang dating palakaibigang matanda ay halos hindi siya tiningnan sa mata. Narinig niya ang mga bulungan ng ibang mga namimili. Siya yun, di ba? O yung kirida raw nung mayaman. Kawawa naman, ginamit pa ang mga anak. Bumalik si Eliza sa bahay na walang dalang itlog, ngunit may dalang isang napakabigat na damdamin ng kahihiyan. Hindi na ito ang kanilang kanlungan. Naging isang kulungan na ito kung saan sila tinitingnan at hinuhusgahan. Gabi-gabi naririnig ni Adrian ang mahinang pag-iyak ni Eliza mula sa kabilang kwarto. Ang dating matatag na babae ay unti-unting dinudurog ng bigat ng sitwasyon. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakikita niyang epekto nito sa mga bata. Si Leo ay madalas nang nagtatanong kung bakit ayaw nang makipaglaro sa kanya ng ibang mga bata. Si Mia naman ay naging mas tahimik at laging nakasimangot, handang makipag-away sa sinumang susubok na manukso. Isang gabi, hindi na nakatiis si Adrian. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Eliza. Eliza, mag-usap tayo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nag-iimpake ng kanilang mga damit sa isang lumang bag. Anong ginagawa mo? Tanong ni Adrian, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Aalis na kami, Adrian. Sabi ni Eliza, hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa kung nagagalit siya. Sapat na ang gulong na idulot ko sa'yo. Sinira ko ang buhay mo, ang pangalan mo. Hindi ko na kayang manatili rito at panoorin kang masira palalo. Hindi, maringis sabi ni Adrian, hindi ka aalis. Hindi mo ako sinisira. Binubuo mo ako. Huwag mo nang sabihin yan. Sabi ni Eliza, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Tingnan mo ang nangyayari. Dahil sa akin, nawala sa'yo ang fiancé mo, ang negosyo mo. Dahil sa akin, hinuhusgahan ka ng buong mundo. At dahil sa akin, ang mga kapatid ko ay nagiging tampulan ng tukso. Ako ang problema, Adrian. At aalisin ko ang problema. Ang pag-alis mo ang mas malaking problema, Eliza. Hindi mo ba naiintindihan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo to ginagawa. Sigaw ni Eliza, ang kanyang pagpipigil ay bumigay na.
Awa ba ito, Adrian? Dahil kung awa lang ito pakiusap, itigil mo na. Mas kaya kong harapin si Mateo at ang buong mundo ng mag-isa kaysa tanggapin ang limos na pagmamalasakit mo. Ang salitang awa ay sumampal kay Adrian. Tumayo siya roon na tigilan. Hinanap niya ang tamang mga salita, ngunit walang lumalabas. Nang makita ang kanyang pananahimik, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliza. Akala ko nga ba? Tumalikod siya at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Iyon na ang hudyat na tapos na ang usapan. Pero hindi para kay Adrian. Isang bagay sa loob niya ang nagising. Ang takot na mawala si Eliza ay mas matindi pa kaysa sa takot na mawala ang kanyang kumpanya. Pinuntahan niya ito sa kwarto. Tahimik at walang salita. Kinuha niya ang bag mula sa mga kamay nito. Adrian, ano ba? Hindi siya sumagot. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa kanyang kotse. Sumunod si Eliza naguguluhan at nagagalit. Ibalik mo yan. Saan mo dadalhin ang mga gamit namin? Ibinukas ni Adrian ang trunk ng kanyang kotse at inilagay ang bag sa loob. Pagkatapos ay humarap siya kay Eliza. Ang buwan ay maliwanag at ang liwanag nito ay nagbigay diin sa tindi ng emosyon sa kanyang mukha. Hindi ka aalis. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang pangako. Hindi ako papayag. Wala kang karapatan. May karapatan ako, Eliza, dahil mahal kita. Ang tatlong salitang yon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, binitawan niya ang mga ito sa hangin. Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga kuliglig ay tila huminto sa pag-ingay. Natigilan si Eliza, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Mahal kita. Pag-uulit ni Adrian, lumapit sa kanya ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata nito. Hindi ito awa. Kailanman ay hindi naging awa. Mula sa unang araw na nakita kita dito, may nagbago sa akin. Akala ko ang bahay na ito ang gusto kong sirain. Pero ang totoo, ang sarili ko pala. At ikaw? Ikaw si Mia Sileo. Kayo ang nagturo sa akin kung paano ulit bumuo. Hinawakan niya ang mukha nito sa pagitan ng kanyang mga palad. Akala ko dati, ang bahay ay isang lugar, isang istruktura. Pero mali ako. Dahan-dahan niyang inilipat ang isang kamay mula sa mukha nito at itinuro ang lumang bahay sa burol. Hindi ito ang tahanan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Eliza sa tapat ng puso nito. Ito ang tahanan. Kayo ang tahanan ko, Eliza. At hindi ko na kayang mawalan ulit ng tahanan. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Eliza ay bumuhos na. Ngunit hindi na ito luha ng sakit at kahihiyan. Ito ay luha ng pag-asa at isang emosyong hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng unos na nilikha ng kanilang sitwasyon, nagyakap sila. Isang yakap na nagsasabing hindi sila susuko. Isang yakap na nagsasabing magkasama nilang haharapin ang anumang bagyo. Ngunit habang magkayakap sila, hindi nila alam na mula sa kadiliman sa di kalayuan, may isang pares ng mga matang nagmamasid. Si Mateo na pinadalhan ng impormasyon ni Isabel tungkol sa iskandalo ay nagbalik. At sa pagkakataong ito, hindi na lang pera ang habol niya. May kasama na itong galit at paninibugho. Puno ng suporta mula sa isang makapangyarihang kaalyado, nagtipon siya ng ilang mga siga-siga mula sa bayan. Ang plano niya ay simple. Kung hindi niya makukuha si Eliza sa maayos na paraan, kukunin niya ito sa paraang alam niya ang paraan ng dahas. Ang pinakamalakas na bugso ng bagyo ay malapit nang dumating. Ang umaga ay dumating na may dalang isang mapanganib na katahimikan. Ang araw ay natatakpan ng makakapal na ulap na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman sa loob ng bahay. Pagkatapos ng pag-amin ni Adrian, isang bagong determinasyon ang nabuo sa pagitan nila ni Eliza. Hindi na sila tatakas.
Haharapin nila ito ng magkasama. Ang unang senyales ng gulo ay ang tunog ng papalapit na mga sasakyan, hindi isa kundi 3 o 4 na owner-type jeep na umakyat sa burol. Mula sa bintana, nakita ni Adrian at Elisa ang isang grupo ng mga 10 lalaki na bumababa, ang kanilang mga mukha ay matigas at ang kanilang mga kilos ay agresibo. Karamihan ay mga mukhang manginginom, sa kanto mga taong handang gumawa ng gulo para sa kaunting pera. At sa unahan nila, na parang isang general ng isang maliit na hukbo, ay si Mateo. Elisa, Adrian. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay pinalakas ng alak at kayabangan. Lumabas kayo dyan, harapin ninyo ako. Agad na itinago ni Elisa sina Mia at Leo sa pinakalikod na kwarto. Dito lang kayo. Sabi niya, sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Ano man ang marinig ninyo, huwag na huwag kayong lalabas. Niyakap niya sila ng mahigpit bago isara ang pinto. Pagbalik niya sa sala, naabutan niya si Adrian na hawak ang kanyang telepono. Tatawag ako ng pulis. Sabi ni Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. Wala silang pakialam. Mapait na sagot ni Elisa. Si Mateo, may mga connection siya sa mga opisyal sa bayan. Sasabihin niyang pamilya ang pinag-uusapan at hindi sila makikialam. Kung ganon. Sabi ni Adrian, inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Tayo ang haharap sa kanila. Lumabas sila ng bahay nang magkasabay. Si Adrian ay bahagyang nasa unahan ni Elisa, isang buhay na panangga. Ayan na pala ang magaling na magkasintahan. Mapanuyang sabi ni Mateo. Ang mga kasama niya ay nagtawanan. Ibalik mo sa akin ang dapat na sa akin, Adrian. Hindi mo pag-aari si Elisa. Wala kang pag-aari dito, Mateo. Kalmadong sagot ni Adrian, kahit na ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Umalis na kayo sa property ko bago pa may masaktan. Masaktan. Tumawa si Mateo. Tingnan natin kung sino ang masasaktan. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan at nagsimula silang kumilos, dahan-dahang pumapalibot sa kanila. Ang hangin ay napuno ng tensyon, ngunit bago pa man may makalapit isang motorsiklo, ang mabilis na umakyat sa burol at huminto sa likuran ng grupo ni Mateo. Isang lalaki ang bumaba. Si Paolo. Kuyak, sigaw ni Elisa, isang halo ng pag-asa at takot ang nasa kanyang boses. Naglakad si Paolo, palapit, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Dumaan siya sa pagitan ng mga tauhan ni Mateo na tila hindi sila nakikita. Huminto siya sa harap ni Mateo. Paolo, butit dumating ka. Sabi ni Mateo, may ngiti sa labi. Kumbinsihin mo na yang kapatid mong sumama sa akin para matapos na to eh. Tumingin si Paolo kay Mateo, pagkatapos ay kay Elisa na nakatayo sa likod ni Adrian. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Adrian. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Paolo, ang nabasag ang bigat ng kanyang pagkakasala, ang kahihiyan ng kanyang kaduwagan. Humarap siyang muli kay Mateo. Hindi ay mariing, sabi ni Paolo. Nagulat si Mateo. Anong sabi mo? Sabi ko hindi. Pag-uulit ni Paolo, mas malakas ngayon. Hindi siya sasama sa'yo at wala kang karapatan sa kanya. Traitor ka, sigaw ni Mateo. Pagkatapos kong pautangin ang pamilya ninyo, ang utang ay babayaran ng pera, hindi ng buhay ng kapatid ko. Ang boses ni Paolo ay umalingaw-ngaw, puno ng isang tapang na ngayon lang niya nahanap. Ako ang nakatatandang kapatid. Ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya, pero naging duwag ako. Hinayaan kong mangyari ito. Humarap siya sa mga tauhan ni Mateo. Mga kababayan, kilala ninyo ako. Kilala ninyo ang pamilya namin. Ang taong ito ay isang demonyo. Gusto niyang bilhin ang kapatid ko. Papayag ba kayong mangyari? Yan sa mga kapatid at anak ninyo. Ang mga lalaki ay nagkatinginan, nag-aalinlangan. Ang usapan ng utang ay isa, ngunit ang usapan ng pagbebenta ng isang babae
ay iba. Huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Mateo, nakakaramdam na nawawalan na siya ng kontrol. Bayad kayo para manakit, hindi para makinig. Ngunit huli na ang lahat. Ang paninindigan ni Paulo ay nagsimula nang magbago ng hangin. Humakbang siya palayo kay Mateo at tumayo sa tabi ni Adrian, kaharap ang mga tauhan. Ngayon 3 na sila. Sino mang unang humakbang, sabi ni Paulo. Ako ang unang makakalaban niya. Galit na sumugod si Mateo hindi sa kanila kundi kay Paulo. Walang hiya ka. Sinuntok niya si Paulo sa mukha. Bumagsak si Paulo sa lupa. Iyon na ang naging hudyat. Nagsimulang sumugod ang mga tauhan. Hinila ni Adrian si Eliza sa kanyang likuran at hinarap ang unang 2 sumugod. Nakipagpalitan siya ng suntok gamit ang lakas at bigat ng kanyang katawan. Ngunit napakarami nila. Habang nagkakagulo, tumayo si Paulo. Mula sa pagkakasubasob may dugo sa labi. Sa halip na makipagsuntukan, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Tumakbo siya sa gitna ng lahat at lumuhod sa harap ni Eliza. Eliza, patawarin mo ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Patawarin mo ako, kapatid ko. Nagkamali ako. Naging makasarili ako. Patawarin mo ako. Ang kanyang malakas at desperadong pag-iyak ay tila isang malakas na kampana na nagpatigil sa lahat. Maging ang mga tauhan ni Mateo ay huminto naguguluhan sa eksena. Nakita nila hindi ang isang away, kundi ang isang pamilyang nasisira at sinusubukang buuin ang sarili. Naiwang nakatayo si Mateo sa gitna mag-isa. Ang kanyang hukbo ay nawalan na ng gana. Samantala, narinig sa di kalayuan ang papalapit na sirena ng pulis. Si Mia sa kabila ng utos ni Eliza ay lumabas ng palihim kanina pa at tumawag sa emergency hotline gamit ang lumang telepono na nakita niya. Nang marinig ang sirena, ang mga tauhan ni Mateo ay nagkanya-kanya na ng takbo. Naiwan si Mateo na galit, talunan at mag-isa. Tinitigan niya sila ng masama. Hindi pa to tapos. Sigaw niya bago tumakbo patungo sa kanyang jeep. Nang dumating ang mga pulis, ang gulo ay tapos na. Isang kwento ng away pamilya ang kanilang naabutan. Pagkatapos ng ilang tanong, umalis din sila na nag-iwan ng babala. Sa wakas, naiwan silang 3 sa gitna ng bakuran. Si Adrian hingal at may ilang galos. Si Eliza umiiyak at si Paulo nakaluhod pa rin sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Eliza sa kanyang kapatid. Umupo siya sa harap nito. Ang galit at sakit na matagal niyang kinimkim ay naroon pa rin, ngunit meron ng puwang para sa iba pa. Tumayo ka na, kuya, mahinang sabi niya. Umiling si Paulo, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa lupa. Hindi, hanggat hindi mo ako napapatawad. Hinawakan ni Eliza ang kanyang kamay. Hindi madaling magpatawad. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pero, kapatid pa rin kita at kailangan nating magsimulang muli. Tayong lahat. Tinulungan niya itong tumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagyakap ang magkapatid. Isang yakap na hindi perpekto, puno ng sakit ng nakaraan, ngunit isang yakap na nagsisimula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Adrian. Sa likod niya lumabas sina Mia at Leo. Sa gitna ng nasirang bakod at nagulong lupa, sa gitna ng isang bagyo na halos sumira sa kanila, isang pamilya ang dahan-dahang binubuo muli ang sarili. Hindi ito ang pamilyang perpekto na nakikita sa mga litrato, ngunit isang pamilyang totoo, sugatan, hindi perpekto, ngunit matatag. At sa sandaling iyon, alam ni Adrian na ito ang pamilyang handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Isang buwan ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng panibagong balita sa mabilis na takbo ng mundo. Ang bagyo ay nag-iwan ng mga pinsala, bumagsak ng husto ang stock ng kumpanya ni Adrian at napilitan siyang ibenta
ang malaking porsyento ng kanyang shares para mapanatili itong nakalutang. Ang proyektong resort, ang dating sentro ng kanyang mundo, ay tuluyan ng nakansela. Sa mata ng business world, si Adrian Santos ay isang talunan. Ngunit sa maliit na bahay sa ibabaw ng burol sa Batangas, ang pakiramdam ay hindi pagkatalo, kundi kapayapaan. Ang unang sinag ng araw ay tumatama sa bagong pinturang puti ng bahay. Ang dating sirang bakod ay napalitan na ng bago at matibay na kawayan. Ang mga basag na bintanang kapis ay naayos na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa hardin. Ang dating gubat ng mga damo ay isa ng munting paraiso. Ang mga lumang halamanan ng rosas at sampagitan ni Victoria ay muling namumulaklak at sa tabi ng mga ito ay may mga bagong tanim na gulay, kamatis, talong at sili. Araw-araw, magkakasama silang nagtatrabaho. Si Adrian, na dati sanay lang humawak ng ballpen at blueprints, ay natutong magkarpintero at maghalo ng semento. Si Elisa, gamit ang kanyang likas na galing sa pag-aalaga, ang bumuhay muli sa hardin. Si Mia, na dati laging nakasimangot, ay naging kanang kamay ni Elisa sa pagdidilig. At si Leo, ang laging masayang katulong sa pagbubunot ng maliliit na damo. Si Paulo ay madalas na ring dumadalaw. Sa una ang kanyang mga pagbisita ay puno ng nakakailang na katahimikan. Ngunit unti-unti sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mabibigat na gawain, pag-aayos ng bubong, pagbubuhat ng mga hollow block, dahan-dahan niyang binubuo muli ang tiwala ng kanyang mga kapatid. Hindi pa rin sila nag-uusap tungkol sa nakaraan, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagsasabi ng lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga, inabutan niya ng malamig na tubig si Adrian. "Salamat," sabi ni Paulo, ang kanyang boses ay mahina. "Para saan?" tanong ni Adrian. Sa lahat, sagot ni Paulo, tumingin kay Elisa na masayang nagdidilig. "Sa pagprotekta sa kanila nung hindi ko kaya." Tumango lang si Adrian. Iyon ay sapat na. Isang hapon, habang nililinis ni Adrian ang lumang bodega, natagpuan niya ang isang maliit at baul na gawa sa kahoy. Maalikabok ito at halos nakatago sa ilalim ng mga lumang kahoy. Nang buksan niya ito, isang amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato, ilang gamit ng bata, at isang maliit na kwaderno, ang diary ng kanyang ina. Umupo siya sa sahig ng bodega at sinimulang basahin ito. Ang mga pahina ay puno ng simpleng mga pangarap ni Victoria. Ang kanyang pag-aalala sa pag-aaral ni Adrian, ang kanyang pasasalamat sa bawat maliit na biyaya, ang kanyang kalungkutan tuwing nagkakasakit ito. At sa huling pahina na isinulat ilang linggo bago siya pumanaw, nabasa ni Adrian ang isang pangungusap na tumagos sa kanyang puso. Sana balang araw, itong bahay na ito ay mapuno muli ng tawanan ng mga bata. Iyon ang magiging tunay na kayamanan ko. Sa unang pagkakataon, mula noong mamatay ang kanyang ina, umiyak si Adrian. Umiyak siya para sa batang Adrian na puno ng galit sa kahirapan. Umiyak siya para sa kanyang ina na hindi niya lubusang naunawaan. At umiyak siya sa pasasalamat para sa pamilyang hindi niya inaasahang matatagpuan sa lugar na pinakakinamumuhian niya. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Eliza sa veranda at pinapanood ang paglubog ng araw, ipinabasa niya ito. Tahimik na binasa ni Elisa ang huling entry at nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang may luha. Natupad na ang pangarap niya. Bulong ni Elisa. "Oo," sagot ni Adrian. "At hindi ko na ito hahayaang mawala pa." Ang gabi ay bumagsak at ang hangin ay malamig. Mula sa loob ng bahay, naririnig nila ang masayang tawanan ni Mia at Leo habang nagtuturuan sa kanilang aralin. Si Paulo, na nagpaiwan para sa hapunan, ay tumutulong kay Elisa sa paghahanda ng mesa. Ang amoy ng nilulutong adobo ay pumuno sa hangin. Ang ilaw mula sa loob ng bahay
ay nagbibigay ng isang mainit at ginintuang sinag. Tiningnan ni Adrian ang buong eksena. Hindi ito ang makintab at perpektong buhay na pinangarap niya noon. Malayo ito. Ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng buhay. Tumingin siya kay Eliza na ngayon ay nakangiti habang pinapanood ang mga kapatid. Sa liwanag mula sa bintana, mas gumanda pa ito. Hindi na niya kailangan ng malaking singsing o isang grandiosong proposal. Ang kailangan lang niya ay ang sandaling iyon. Eliza, tawag niya. Lumingon ito sa kanya. Alam kong hindi ito ang tamang panahon. Alam kong marami pa tayong dapat ayusin. Ang buhay ay hindi magiging madali. Hindi ako kasing yaman ng dati. Simula niya, Adrian, pero pagpapatuloy niya lumapit at hinawakan ang mga kamay nito. Mas mayaman ako ngayon kaysa noong dati. Dahil nandito ka, nandito kayo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay. Hindi ito isang diamanteng singsing. Ito ay ang maliit at makinis na kabibe na ibinigay sa kanya ni Leo noong unang araw. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buong mundo. Sabi niya inilagay ang kabibe sa palad nito. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong buhay ko. Maipapangako ko sa iyo na araw-araw gagawin kong tahanan ang lugar na ito para sa iyo, para kina Mia at Leo. Eliza, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Eliza. Ngunit sa pagkakataong ito ay purong luha ng kaligayahan. Tumango siya hindi makapagsalita. Oo, sa wakas ay naibulong niya. Oo, Adrian, oo. Nagyakap sila ng mahigpit sa ilalim ng mga bituin. Mula sa loob, narinig nila ang masayang hiyawan ni Mia at Leo na nakasilip pala sa bintana. Maging si Paulo ay nakangiti. Ang bahay sa ibabaw ng burol ay hindi na isang simbolo ng isang malungkot na nakaraan o isang nakalimutang alaala. Ito na ang kanilang tahanan, isang tahanang binuo hindi mula sa semento at kahoy, kundi mula sa mga pira-pirasong pangarap, sa pagpapatawad at sa isang pag-ibig na natagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang dating bakanteng bahay ay naging pinakapuno ng pagmamahal sa buong mundo. At para kay Adrian, iyon ang pinakamahalagang proyekto na natapos niya sa kanyang buong buhay.